Alas 5 Jess na, One Western Visayas na. Alas 5 Jess na, One Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Lunes, Haro Metropolitan Cathedral padayon nga ginadagsa sa mga sumilimba kag deboto subong nga adlaw. Linibo nga deboto nagdagsa sa kapiyastahan sa Nuestra Señora de la Candelaria sa Haro, Iloilo City. Lalaki patay matapos gintiro sa makapila ka beses ang iya upod sa ilimnan sa Santa Barbara, Iloilo. Masobra 20 ka barangay sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Negros Occidental naka-eksperyensya sa pagbaha sang weekend bangod sa mamunog nga ulan. Grupo sa mga lalaki nagrambol sa Barangay Bulilao, Mandurriao. Pagpangawas ng cellphone ginatulo rason sanggamo. Kag bangkay sang lalaki nga manugpangisda na sapuan sa dagat sa tunga sang isla sang Guimaras kag Negros. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental. Malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sang One Western Visayas. Mga kapuso apisar sang maulanon nga tiyempo, padayon ang pagsulod sa mga deboto kag turista sa Haro Metropolitan Cathedral subong nga hapon. Bantayan ang dugang nga detalye sa diligid lamang madugay. Sa nagapanguna nga balita, 40 anyos nga lalaki patay matapos gintiro sang Casimario Sini nga ginatudlo iya man lang abyan sa Santa Barbara, Iloilo. Si Julius Bilacaol nakatuto. Makita sa sining nga mga litrato ang duha ka mga lalaki nga nagatubangay. Ang nakasuksok sang puti, nagataya sang pusel sa nakasuksok sang green. Ang nagsunod diri, amo ang asod-asod nga pagtiro sa nakaputi sa naka-green, tubtob ini ang nagkurayad na sa dalan. Ang insidente ang natabo sa Service Road sa Barangay Kamambugan, Santa Barbara, Iloilo, Sabado sang gabi. Ang biktima ang ginkilala lang kay Lemuel, 40 anyos. Dead on arrival ini sa ospital sa Santa Barbara. Ang sospek amo si alias Jet, 39 anyos, nga Casimario man lang sang biktima. Ang problema, nagsugod kuno sa issue sa cellphone. So regarding mo sa cellphone sang suspect, nga ara sa posisyon sang victim. Do wala man ma-establish kung ano ang regarding sa cellphone. Nagikan kuno sa isa ka bar ang duha. Una nga nagwa ang sospek nga ginapahayag nagkuha gali isang pusil sa iya salakyan. Kaginbalikan ang nagasunod nga biktima. Na-recover sa kapulisan ng pusil sa paginakob sa sospek nga isa ka 45 caliber pistol. Wala sang lisensya ang sospek kag wala man sang ginpresentar nga dokumento sa pusil. 5 man ka empty shell sa nakuha sa crime scene. Armas, subject for verification pa ang turnover naton for ballistics and review kung may panagiyagi man sang nasambit nga 45 caliber pistol. Base sa autopsy, ang biktima nagangkon sang 4 ka igo sa naibabaw nga bahin sa lawas. Ginahambal nga mag-abyan ng duha. Sabado pa lang kuno sang aga, pila ka beses nga gintawgan sa suspect ang biktima nga magkadto sa ila. Sang hapon, nagkadto dito ang biktima kag ginapatihan nga nagsugod na sila inom. Sang gabi na sila nagsaylo sa bar. May inisyal nga pahayag sa kapulisan ng suspect nga nahimo sinang krimen tungod sa kahulugbon. Apang nagpamalibad din nga magpa-interview sa news team. Ang Iloy, nagpamalibad man nga maghatag sang pahayag. Sang nagatubangay ang suspect kag nga may isang biktima, nagpangayo kuno ini sang pasaylo. Apang ang pamilya ni Lemuel, handa gid magpasaka sang reklamo. Kung puto patay yata na to mo. Ay kung wala mapatay, hindi tikang po siya. Tao man lang ako mo. Ang suspect ang detained sa Santa Barbara MPS kag nagapangatubang sa reklamo nga murder with the use of unlicensed firearm. Upod kay Romel Porquilla, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Grupo sa mga kalalakihan nagrambol sa Barangay Bulilao, Mandurriao. 4 sa mga imbolbado game pasakaan sang kaso. Si John Sala nakatutok. Sa sining nga video, makitaan nga nagabaisay ang duha ka grupo sa mga lalaki, tubtob nga naglinupad na ang mga inumol. Ginsaway pa sa pila ka mga residente ang duha ka grupo, apang imbis nga maguntat, naglagsanay na gid sila tubtob nga nakalambot sa tunga sang dalan ang ilarambol.
Kuha ang insidente sa barangay Bulilao, Mandurriao, Iloilo City, pasado alas 5 Sabado sa Kagaon, Enero 31. Nagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga pareho nga naghalin sa ilimnan ng duha ka grupo. Sang nadula ang cellphone sang isa sa ila, kag napasibang danang piya ka grupo. Perpadaan na sila tulumisa kasi nasalaan nila sa motong ginalinan, ginsunod nila sa gwa hasta nga nag-kumusyon sila. At sa mga imbulbado sa Rambol nga sanday alias John, alias Philip, alias JP kag alias Ray, padayon pa nga napangita ang iban. Nagapangatubang sa reklamong alarming skandal ang mga imbulbado. Apisar nga ara naglabot na kita sang sugilanon or settlement. Obrahon sa gihapon sang kapulisan ang ila katungdanan kag filean kamo sang nagakaigo nga kaso. Wala sang lugar no ang sinuman nga individual nga magtugas sang gamo kaangay sa Rambol diri sa aton syudad. Wala sa nagatubang sa news team sang ginpadulungan namo ng barangay officials. Upod kay Hans Disherto, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, makapuzaw, madamong ginya salamat. Pila ka lugar sa Bacolod City kag probinsya sa Negros Occidental. Ginbaha bangod sa pag-ulan nga eksperyensyahan sang weekend. Nakatutok, Eileen Pedraso. Grabe, kinakuat na lang dito. Bangod sa lapaw tuhod nga baha. Ginguyod na lang sang ini nga mga motorista ang ilang motorsiklo. Ang ini nga di pasahero nga jeep. Ginbululigan tulod sa mga pasahero bangod hindi makahalin bangod sa baha. Ang pila ka mga commuter na stranded. Kuha ini sa barangay Mandalagan, Bacolod City sang Sabado. Sa datos ng Bacolod City RRMO, magluwas sa barangay Mandalagan, masobra 20 pa ka mga barangay ang ginbaha sa syudad sang weekend. Gilayon man nga ginpapauli kahapon ang mga ginpaidalom sa preemptive evacuation. Well, the cause of the heavy flooding man to no, matawag tabing of the flash floods man no, kay daw kadasig lang. Because of the shear line. Ang residente nga si Grace, amat-amat nga nagpadino sang lutak sa ilabalay. Pero wisyo gid sa tanan di nga mapuluyo eh. Oo, amo man gihapon. Amo na nakadasig tungod kadasig sang kwansang tubig tungod kay open na dara ang tamburong. Nagkalabasan naman ang mga gamit sa pamilya Galo. Damo gid daw. Sa subong na nga baha, daw kulbaan mamay kasi amo na yung sitwasyon hindi ka makayunos. Sunod sa punong barangay, nag-awas ang tubig sa sapa, rason nga madasig nga ginsulob sang baha ang mga pamalay. So ang problema, tasubong ay nagubada, so nag-agi da ang portion of water nga dra nag-agi. Tanan nakita naman nila sa DPWH, gin-follow up ko naman ang DPWH. Ginbaha man ang pila ka porsyon sang Negros Occidental. Isa sa mga pinaka-apektado ang syudad sang Sagay, kung sa diin may mga residente, gikan sa duha ka barangay ang ginpang-evacuate pakadto sa simbahan. Bangod sa baha, ginbawian sa kabuhi ang 87 anyos nga babayi matapos malumos. Kulpitudo ang parents sang suba. Gin-try man sa rescue tungod sa kusog, nadala siya sang tubig. Sa Tuboso, 9 ka mga barangay ang ginbaha. May pila ka mga residente nga gin-rescue. Bangod sa ulan, naguba ang porsyon sa sininga Taytay. Pasabol pa man ang the other lane. Kaya nakita ko to karon, tingin kayo na sa kontraktor. Sa dalong to may nag-traverse kaya natipag pag-abot na the other night. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, kapiestahan ni Nuestra Señora de la Candelaria sa Haro, Iloilo City, gindagsa sang linibo nga mga deboto. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa atubang sang Haro Metropolitan Cathedral. Kim? Jert, apisar sang maulanon nga tiyempo, wala ini nakapugong sa pila ka mga deboto nga ipakita ang ilang madalom nga debosyon kay Candelaria. Ave Maria! Viva Nuestra Señora de la Candelaria! Ini ang pagdayaw sa mga deboto kadungan sang pagselebrar sang kapiestahan sang Candelaria nga ginakabig, patron sang Western Visayas kag Negros Occidental subong adlaw. Apisar sang pagpulo panaliti, wala na pungga ng mga deboto nga ipakita ang ginadebosyon sa mahal nga Iloy Birheng Maria. Malaba ang pila sa mga deboto nga luyag mga muyo sa imahen sa Candelaria sa balkonahe sang Haro Metropolitan Cathedral. Isa na diri ang 73 anyos nga si Mernalyn nga apisar nagasakit na ang tuhod. Nagpadulong pa sa katedral agod ikabuhi ang iya debosyon.
amo lang gid na iya ang ginapangamuyo ko nga daw ginatagaan niya gid ako good health nga makasterve gid ako ya sa Ginoo. Temprano pa naghalin ang pamilya nga inihalin sa Carles, Iloilo para sa tawigan niya panata kay Candelaria. Suno kay Everlyn, paagi sa iya pagampo kay Candelaria. Nabunag siniya ang kaduwa nga bata nga wala sang komplikasyon. Pagbusong ko sa iya, placenta basi bala maano siya. Ginaalay ko kay Candelaria nga ihatag sa konti amon subong. Masako man ang palapak sa palibot sang cathedral. Hindi lang mga deboto ang nagadagsa sa syudad sang Iloilo tag sa kapiestahan sang Nuestra Señora de la Candelaria, pati mga turista. Ang mag-high school classmates nga ini halin pa sa Nueva Ecija. Ginplano na nga diri sa Iloilo City mag-reunion kadungan sa kapiestahan sang Candelaria. I think we are very privileged to be here today, and this is something that we will remember for the rest of our lives. I'm intrigued about the miraculous Virgin, so we have to have a look at that. Mensahe ni Haro Archbishop Mirifil Villones sa iya humiliya sa ginhiwat nga Pontifical Concelebrated Mass kay nasang aga nga mangin-iwag ang tagsa-tagsa sa isig katao kasubong sang Candelaria. Kahapos kid lang magbasol sang kadulom sa iban nga tawo o kon circumstansya. Kung naipit kita sa bitterness and pain and darkness, she, the bearer of the light, brings us Jesus, the light of the world. Kagabi sa bespera sang kapiestahan, isa kami sa ginhiwat kag ginsunan ni sang coronation sang imahe ni Candelaria. Ini bilang pagdumdum sa pagkorona ni Pope John Paul II sang imahen sadtong 1981. Nanginugot man ang seguridad sa kapiestahan, may mga emergency responders nga nagabantay. Dirt subong manugtakop na ang solemn procession nga nagsugod kay na alas 4 sang hapon. 5:30 p.m. magasugod naman ang solemn concelebrated mass sa Haro Metropolitan Cathedral. Samtang suro sa Iloilo City TTMO, ginabanta alas 8 tubtob alas 8:30 sang gabi magatakop ang pagpatuman sang road closure sa pila ka dalanon diri sa distrito sang Haro. Dirt. Madam Eugenio, salamat sa detalye. Kim Salinas. O bad news naman mga kapuso, magasaka buwas. Pebrero 3 ang presyo sang gatong. Ininang ikaapat nga sunod-sunod nga semana nga may pagsaka sa presyo sang gasolina. 80 sentimos kada litro ang igasaka buwas. Samtang ikaano naman nga semana nga may pagsaka sa presyo sang diesel. Piso kag 60 sentimos kada litro ang igasaka. Ang kerosene magasaka man sang piso kag 10 sentimos ang litro. Buwas agay patuman sa mga oil company ang oil price hike. Mga kapuso, donate blood, save lives. Magpakigbahin sa bloodletting sang GMA Regional TV kag Philippine Red Cross. Sa Pebrero 6, patigayuno ang aktibidad nationwide. Sa Iloilo City, hiwaton nini sa fountain area sang Robinsons Iloilo, humalin alas 9 sang aga. Sa Bacolod City naman, sarang magpadulong sa second floor, north wing sang SM City Bacolod and ang donors. See you there, mga kapuso. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Manog pangisda, wala na sa kabuhi sa masapuan sa kadagatan sa tungasang Guimaras kag Negros. Yaring balita. Miyerkules nagpalawod ang 44 anyos sa si Helmar Herale. Apang ginreport sa mata nga wala na makabalik matapos nagpangisda. Apang Biyernes, ginkakibot sang pila ka mga manog pangisda sa nagburambod sa Ilapukot ang bangkay ni Herale sa kadagatan sakop sa Negros Occidental. Sang gindala na sa Barangay 1, ginpanawagan ang mahimata kag nakumpirma nga siyang na missing nga manog pangisda. Dapat pagkagabi or pagka alas 2 ang agawon, napuli na sila. Napag-latter naman pag napa-report naman sa Coast Guard. Wala pa ma-recover ang sakayan nga gingamit sa biktima. Matapos ang 4 ka adlaw gindeklarar missing, nagpauli na sa Ilabalay sa Barangay 1 ang isa pa kamanog pangisda nga si Anthony Barte, 40 anyos. Sunod sa PCG, sa Barangay Kalumangan, Bago City, nagsampay si Barte. Tubtob, naglakat pauli sa Bacolod City. Naka-encounter ni siya sa engine trouble. No? Kaya damo possibilities, 3 kadlaw niya sir nga palutang-lutang sa dagat. Sa time nga
sad-sad to niya kabangka. Ang iya lang ito yung mindset is makapuli lang din sa ila. Ginbili ni Barte sa Baguio City nga sakayan. Nagpaiway nga magpa-interview ng himataan ni Barte. Hindi man inimisorya sang maayo humalin sang nagpauli. Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, peke nga 500 peso bill ginapahayag ginbayad sang isa ka babayi sa manugbaligya sa Iloilo Terminal Market. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makit-an sa sining nga video nga ginapalibutan sa pila ka mga individual ang isa ka babayi. Samtang ginausisa sang isa ka pulis. Ang babae sa video ang ginhold sa mga vendors kag ginpatawgan sang pulis. Bungod din ang ginapayag, nagbayad sang peke nga 500 peso bill sa isa ka nagabaligya sang isda sa Iloilo Terminal Market kahapon sang aga. Ang kwarta, yung daw niya, yung daw man to sa piyak ay sinsilyuhan. Pero pag-abot sa piyak na sinsilyuhan, ang alleged sila, nag-claim sila nga fake man lang ko ng kwarta, matulungan na utod. Ang babae ang ginapahayag sang pilaman ka vendors nga nagpanunto sa ila gamit ang parehong modus. Pag-utang niya sang akong customer nga suki ko gid. Basta balaan mo gid siya kay malapta na lang iya nga ingkay na lang gala ko gigintos lang ko. Siya kapila na ni sa mapigian. Inawayo na lang ginareklamo. Wala na nagatubang sa kamera ang babae sa ginpadulungan sang news team. Apang sa paraysayon ni Lucy sa ama sini, 1,000 peso bill ang dala sini nga kwarta. Nagbakalinis sa sagingan kag ginkambyuhan sa isa ka 500 peso bill kag apat ka 100 peso bill nga suno sa iya. Hindi peke nga kwarta. Nagapati man diri ang ama ni Lucy bungod 15 na katuig gini nagaserbisyo sa ila kag wala kaagi na ulamid sa problema sa kwarta. Gindirekisa si alias Lucy sa Police Station 7. Apang wala sa nakita pa nga peke nga kwarta, rason nga ginpapauli na lang ini. Santo sa investigasyon sa kapulisan. Biktima man si alias Lucy. Nanindugan naman ang ginbaklan nga vendors ang sagi ni Lucy nga orihinal ang ginkambyo nga kwarta. Padayon pa gina-trace ang kapulisan kundi naghalin ang peke nga kwarta. Ang pagbayad sang peke nga kwarta sang isa ka customer ang natabuman sa isa ka vendor sang itlog. Dito na lang natulupanggan nga piki kay sako to nga aga mo na lang nagkadto imo nga ginansya. Gani pahanumdom sang kapulisan. Double check ta ang authenticity sang bill nga ginakambyo sa atin, especially dagko bill. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sa Bacolod City naman mga puso, 83 anyos nga babae patay sang mabungguan sa isa ka pick-up. Samtang duha pirason sang nagbunggo sa railing sa kilid sang dalan. Yaring balita nga aton gintutukan. Gintabangan pa sang pila ka mga residente apang ginbawian sa kabuhi ang 83 anyos nga si Susana Despojo sang mabungguan sang pick-up. Narabong insidente sa Araneta Street, Barangay Sumag, Bacolod City, Sabado sang gabi. Sunod sa kaprisan, hinali nga nagtabok ang biktima nga residente man sa lugar, rason nga nabungguan sang pick-up nga ginamaneho ni Robert Ted Tolosa, 49 anyos sang Ilog Negros Occidental. Nagasunod ni sa kanusang duha ka salakyan. So hinali lang nagtabok ang tigulang, kagwa niya man siguro na mulalungan tungod kay madamo lang ulan last gabi. So muna nga factor gyud tan-aw naton nga nabungguan niya tong tigulang. Pero admitted niya man ning medyo may imprudence good man sa iya nga part. Bangod sa impact sang pagkabunggo, nakaagom sang patal nga pila sa ulo kag iban pa bahin sang lawas sang biktima. Yara na sa kusudiya sang kapulisan ng driver. Ginahulat pang desisyon sang pamilya sang biktima. Ginpadulungan sa news team ang balay sang biktima apang wala sang tawong inapuluyan. Nagpaiway ang suspect nga maghatag sang pahayag. Samtang pilason ang 45 anyos nga rider nga ginkilala kay Julius Daging. Kagangkas nga si Christian Takuya sang nagdiretsong ila ginasakyan yung motorsiklo sa railing sa dalan Lacson, Lezares. Ang term is sa ruso gid. So sa aton pag siguro niya nakita may mga railings dira sa may dalan Lacson, Lezares plus kaagahon na ni siya abi. Then may angkas man ning biktima. Influensya sa makahulubog ng ilim nun. Padayon pang ginabulong ang rider nga nakaagom sa pila sa ulo. Minor nga pila sa man ang naagom sang angkas ini. Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Onse ka Dominican School sa Western Visayas nagsambua sa Inter-Dominican Sports Fest 2026. GMA Sparkle artist Mateo Monzones isa sa mga naghampang. Si John Sala nakatutok.
Pagpasangkat sang sportsmanship, pagtamdanay kag talento sa mga estudyante, ang ginatagan pagtamod sa Inter-Dominican Sports Fest 2026 nga ginhiwat sa Iloilo City. 11 ka mabulutuan sa bugos ka Western Visayas ang nagpaindis-indis sa nagkalain-lain nga sports, lakip ng basketball, volleyball, mind games kaangay sang chess kag madamo pa. The aim is to gather all Dominican schools and to promote unity and to highlight the strong partnership not only between Dominican schools here in Western Visayas but also from the national level. Highlights ang Sports Fest ang basketball games din ang champion nga Angelicum School Iloilo ang nagsampuwa sa guest players ang UST Angelicum College. Star players ang UST Angelicum College, si GMA Sparkle artist Mateo Monzones nga sa height nga 6 feet. Standout bangod siya prowess sa court. Nag-start po yung hilig ko sa basketball from my father mostly kasi lagi niya po ako pinupush para magkapangarap po ako and para din po sa pag-aaral ko. Yung experience ko so far is maganda naman po, mababait po yung mga tao dito, pati yung mga players po. Magkakapatid po kami lahat dito. Dako man na pagpasalamat sini si GMA Sparkle Artist Center sa paghana sa iya talento sa acting kag paghatag siya sa oportunidad sa showbiz. Marami pong changes na nangyari sa buhay ko. Many blessings from Lord, syempre from Sparkle din po. And most memorable experience ko nung nanalo po ako sa Campus Cutie po. Upo kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. 23 anyos nga apprentice nga nakaluwas sa paglugdang sang MV Tricia Kirsten 3 sa Kalawlawran malapit sa Basilan, ginakabig milagro ang natabo sa iya. Si Julius Bilacaol nakatutok. Alas 9 pa lang kunos ang Domingo sang gabi, Enero 25, nagtulog na si Carlo Isbalontong. Ang 23 anyos nga apprentice sa naglugdang nga MV Tricia Kirsten 3 sang Enero 26. Nakabugtaw na lang kuno ini pasado alas 12 sang kaagahon sang ginsulod sang tubig ang ila kabina. Abi ko nag-awa sa ngamon nga freshwater tank. Makuhalin ng pagwa ko ang tubig ara na sa may amon nga kabina. Dire na diskubrehan ni Carl nga nagtakilid na ang Roro vessel nga nagikan sa Zamboanga kag padulong kuntani sa Holo-Sulo. May life vest kuno ini nga nakuha apang iya ginhatag sa iya opisyal kag nagdesisyon nga maglumpat na lang sa dagat. Apang dimalas nga nahulog ini sa isa ka wing van sa car deck kag nagsarurot sa tubig. Dire na kuno sinigin baton ang posible matabo sa iya kabuhi. Apang sa iya pagtinguha, kasubong nga ginmilagrohan ini nga nakabalik sa naibabaw nga bahin sang barko kag nakakuha sang life vest antes maglumpat sa dagat. Bako kung kuan gid man, kuno matabo sa kon. Bato mo na. Bangod sa pagkahulog, nag-angkon si Carl sa mga samad sa iyang lawas kag sa nawala nga batiis. Mga 4 kuno sini ka oras nga ginbatas ang katugnaw sa dagat antes na rescue. Bangod sa insidente, wala matapos ni Carl ang iya apprenticeship. Apang magabalik sa kuno sa iya kumpanya para ini ang tapuson. Sa pihak sang natabo, porsigido ini sa gihapon nga padayonon ng iya handom nga makasakay sa barko nga international ang biyahe. Sakay pa kuya. Gusto pa ko makabulig sa kon pamilya. Kag makalumpuwa sa mga kapigadon. Upod kay Romel Porquilla. Bilacaol, Western Visayas. Balantayin mga puso, may bago nga LPA o low pressure area ang nagaporma sa gwa sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Uli nakita ang LPA sa kalayon ng 1,660 kilometers east sa northeastern portion ng Mindanao. Manubong siyansa sininga may bagyo sa sulod sang 24 oras pero pwede pa nga magbagong forecast gani padayon lang nga mag-monitor. Malayo pa kag wala sang epekto sa pungsod ang nasambit nga LPA pero bango sa shear line kagamihan maka-eksperyensya man sa gihapon sang pag-ulan sa iban nga bahin sang pungsod. Sa datos naman sa Metro Weather, dakong tsansa sang pag-ulan sa Aklan, Iloilo, Capiz, Guimaras, kag halos bilog ng Negros Island region gani manginhanda sa pagbaha ukon landslide. Mga kapuso, nagsumiter na sa request sa META ang Regional Anti-Cybercrime Unit 6
Agod matrace kung kay sino nakarehistro ang mga dummy account nga nagpadala sa mga bomb threats sa mga bulutuan sa Aklan. Suno kay Major Leopoldo Book Jr., Assistant Chief sang RACO 6, kabahin sa mga nakabaton sang report sang bomb threat amo ang mga banwa sang Malinaw, Kalibo, New Washington kag Ibahay. Nagpaandam ang RACO 6 nga tingwaan nila madakpan ang mga responsable paagi sa digital footprints. Ang paggamit ng cellphone number sa paghimo sang dummy account ang ginapausisa man. Magapangatubang sang kaso ang mga yara sa likod sang bomb jokes o kung bomb threats tungod sa biolasyon sang Presidential Decree No. 1727 kag biolasyon sa RA 10175 o kung Cybercrime Prevention Act of 2012. Mga puso, aray wala na sang atrasan, bangod, karon sa gabi na ang world premiere sang Never Say Die sa GMA Prime. Pagabidahan ininan day Jillian Ward kag David Licauco kaupod, sanday Kim Jisoo, Rahil Birria, Richard Yap, Winwin Marquez kag madamo pa. Bantayan ina 8:55 PM Lunes tubtob Biyernes sa GMA Network pagkatapos ang Encantadia Chronicles Sangre. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.